Unang stopover papuntang Shell Boso-Boso, Tanay Rizal, galing Cavite. At ayun mga katrals, touchdown na tayo sa Shell Boso-Boso, Tanay Rizal. So ayun, may mga nauna na rin dito na dumating mga katrals. Kasi kami Cavite pa, kaya medyo inagaan din namin ang punta. At ayan, medyo dumadami na tayo mga katrals. Totally madami talaga to kasi nasa 300 to. So yung unang pumasok na 300, so yun yung maanuan ngayon na official member. At nandito na nga pala si Boss Toyo mga katrops. Siyempre kinakausap niya yung HPG dyan. Kasi magko-convoy talaga HPG dito, lalo na sa may Marilaki kasi mainit dito mga katrops. Gawa ng mga nangangamote dito. Kaya kailangan may bas-bas talaga ng HPG kung parade na to. Hindi pwedeng hindi. Para maging maayos yung biyahe. Sana walang mga mote mamaya no, pagdating sa parade. Pero tingin ko wala naman kasi medyo nag-aambon-ambon. Mga madulas ang daan na ito mamaya. At ayan na nga, paumpisa na tayo mga katrops. Putok na ang liwanag. So ayan, medyo pinupunasan ko yung lens ng camera ko kasi nga medyo umaambon-ambon. Pero yung ambon niya naman is sobrang hina lang. At yun nga, kaso medyo malamig din dito kaya nagmumoist yung lens, lumalabo. Kaya pinupunasan ko. So hindi ko na siya in-edit mga katrops. Para tuloy-tuloy na yan.
Pakalawak pala na karsada dito. Pala maraming nangangamote dito. First time ko lang talaga makarating ng Marilake, kaya medyo na-excite ako sa biyahe na to mga katrot. Medyo nawala yung antok natin. So yung mga katrops nga pala, no, kaming mga taga Cabitis, naglagay tayo ng bandera. So okay din pala yung ganito mga katrops, kasi mabilis mo makikita yung mga kasama mo. Lalo na kapag yung marami kayo, tapos babiyahe kayo ng malayo. Tapos karamihan sa mga kasama, hindi alam yung biyahe, so hindi alam yung pupuntahan, so hindi kabisado ang daan, so hindi magkakaligaw-ligaw kasi madali mo matunton kung saan yung kasama mo mga cowboy. Kasi minsan hindi kasi maiwasan magkakaiwalay, lalo na pag naiipit sa traffic. Iba kasi lumulusot na, o kasi sa mga stoplight ganyan, may mga naiiwan talaga. So kung may bandera, mabilis mo makikita kung nasa mga kasama mo. Kahit may marshal pa kayo, hindi talaga maiwasan na may naiwalay. Sa amin nga kanina may naiwalay din kasi naipit doon sa stoplight. So yun, kaya okay din yung may bandera. At least mabilis, pag umabol ka, mabilis mo matatanaw kung nasa na yung mga kasama mo. Madali mo siya matatanda kasi pag sabay-sabay na yan, yung kasabay mo na ibang mga motor pa, so medyo nakakalito na yon. Kung titingin ka lang sa mga damit, ang motor naman kasi minsan para-pareho na Kaya experience ko ngayon sa may bandera, so okay to, goods to, lalo na kung marami talaga kayo at babiyahe ng malayo. Okay na okay siya. Kasi ako kanina, yun lang din ang inaano ko titignan ko. Kasi hindi ko rin kabisado papunta dito kasi nga first time lang pumunta. So yung mga katos, bakit nga ba tayo nandito? Bakit ba tayo sumasali sa mga ganito? So mga katos, sa totoo lang, pangatlong group ko na po ito. So friendly kasi tayo mga katrops, no? So ang para sa akin, ang benefits nito is yung mas marami kang kakilala, mas goods mga katrops. Yung iba kasi sinasabi na hindi maganda kasi tropa-tropa. Depende naman po yan mga katrops, no? Depende yan sa didikitan mo. So dito sa Cavite, sa dami na ito talaga, siyempre meron talagang pwedeng maging bad influence sa'yo dito. So depende yun, kung didikit ka doon, talagang mapapariwara ka. So kailangan marunong kang mamili ng didikitan mo dito. So yun, the rest, yung iba, so pwede naman yung kakilala mo na lang yun, magiging kabatian mo sa daan, lalo't napapadayo ka sa lugar nila. So kailangan marunong ka pumili kung sino yung i-close mo dito mga katrop, no? So dito nga sa amin sa Cavite, meron nga negosyante dito So yung ba masasabi natin hindi goods yun, diba? Ma-inspire ka pa nga doon pagka ganang negosyante, no? Baka maturuan ka pa nun kung paano magnegosyo. So di po lahat kasi ng tropa-tropa lang is masasabi nating tropa lang na hindi okay. Depende po yan, depende sa atin yan kung ano pipiliin natin. Ang galang antok. Pag bumakbak na talaga, mawala antok mo at wala pang tulog, tanggal lang antok. So tatapusin ko na muna ang video na to mga katros kasi masyado na siya mahaba. So subaybayan nyo na lang yung mga susunod kong upload, mga kasunod nitong video na to. So mapapanood nyo doon kung ano ang plano ni Boss Toyo sa Geng Club na to. So yun mga katrops, paano, hanggang dito na lang. Bye bye.